Mga dapat mong malaman sa SSS Calamity Loan, latest information ngayong 2025, alamin po natin sa video na to. Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe para palaging updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailanganin nyo rin po in the future. Una na pinakabago sa SSS Calamity Loan Program ay bumaba na po ang interest rate mula 10%, ngayon ay 7% na lamang po ang interest rate sa Calamity Loan. Pangalawang pagbabago ay ang renewal. Ngayon ay po pwede nang mag-renew pagkatapos ng 6 na buwan. Kung halimbawa ay nagkakaroon na rin kaagad ng state of calamity, wag naman po sana. Pero ang renewal po ay po pwede na pagkatapos ng 6 na buwan. Pero kailangan ang iyong kasalukuyang calamity loan ay hindi nagpa-past due. Ibig sabihin, dapat on time ka na nagbabayad ng iyong kasalukuyang calamity loan. So pagkatapos ng 6 na buwan po pwede ka na ulit mag-renew. Pinabilis na rin ng SSS ang pag-activate ng calamity loan. So kung dati ay umaabot ng 1 buwan bago ma-activate ang calamity loan, ngayon ay within 7 working days ay maaari na kaagad mag-loan simula nang magdeklara ang inyong lugar ng state of calamity. Ibig sabihin, mas magiging mabilis ang inyong pagproseso ng calamity loan para sa inyong pangangailangan sa panahon ng kalamidad. Ang availment period naman, ay ibig sabihin kung hanggang saan po pwedeng mag-avail ng calamity loan. So, sa loob po ng 30 calendar days. Kung halimbawa nagdeklara ang inyong lugar ng state of calamity August 1, so hanggang August 30 ay po pwede po kayong mag-apply para sa calamity loan program. Ang filing of loan application naman ay dapat ginagawa sa pamamagitan ng my.sss account or gamit ang SSS mobile app. So, kailangan po na kayo ay nakaregister sa SSS online. Manood lamang po kayo ng mga YouTube video kung hindi pa po kayo registered dahil doon lamang po maaaring mag-submit or mag-file ng calamity loan application. Kailangan din po ay may naka-enroll kayo na bank account sa inyong SSS online account dahil doon po ihuhulog ng taga-SSS ang inyong loan proceeds sa calamity loan. So, pwedeng kung ang gamit niyo ay ang inyong UMID ATM card, kung na-convert na ang inyong UMID into UMID ATM card, yan na po ang inyong magiging disbursement account. Pero, kailangan pa rin i-enroll sa my.sss account doon sa inyong SSS online account. Maaari din na mag-register ng inyong mga sariling bank account kahit na anong PesoNet participating bank. Ang pagbabayad naman ng inyong loan ay within 2 years, sa loob ng 2 taon. Ibig sabihin, that is 24 months na pagbabayad dahil kada buwan po ang kaltas or ang pagbabayad ng calamity loan. Tapos, ang pagbabayad po ay mag-uumpisa sa pangalawang buwan. Kung halimbawa kayo ay nakapag-loan na approved ang inyong loan sa August, so bali sa September hindi pa kayo magbabayad, sa October na mag-uumpisa ang pagbabayad ng calamity loan. Ayon din po sa nakalap natin na balita na hindi na po isisingilin ng taga-SSS ang service fee na 1%. So, dati mayroong service fee na 1%. So, ngayon ay wala na. Ibig sabihin, buo ninyong matatanggap ang inyong loan sa calamity loan. And that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo ang impormasyon na ito. And sana po ay makapag-loan na kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel.